Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala nang pong bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin po today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Kapag ikaw ay pinanghihinaan ng loob o napapagod sa sitwasyon mo ngayon, isipin mo na lang na walang imposible sa Diyos. Kung minsan po, pinapahintulutan ni Lord yung mga problemang kinakaharap natin. Ibig sabihin, meron tayong mga misyon na kung saan ay kailangan nating tuparin. No? Sa kabila ng mga ganitong mga mabibigat na problema, mga pagsubok, mga kaguluhan sa pamilya, sa relasyon, sa financial, bibigyan tayo ng biyaya ng Diyos. Para mga ito ay kaya nating malagpasan, no? Magkaroon tayo ng mga sandata para paglabanan nito. Di ba? Minsan gumagamit siya ng tao. Di ba? Gipit na gipit ka. Di ba? Kailangan mo ng pera. Minsan magpapadala siya ng tao na tutulong sa iyo na out of nowhere. Minsan, di ba? Na parang may tatawag sa iyo, may text sa iyo na magbibigay ng tulong. O kaya naman kung may sakit sa pamilya mo, mayroong mag-i-sponsor, mayroong tao din tutulong sa iyo, lalo na sa financial din, di ba? At marami pa po mga paraan ang ginagawa ng Diyos para tayo ay may sandata, may panlaban sa mga pagsubok. Kahit naman po yung mga apostol, no, nung tinuturuan ng ating Panginoong Hesus at umakyat na sa langit, anong sabi niya? Umayo kayong lahat, no? Ikalat nyo ang mabuting balita sa lahat ng sulok ng mundo. So, hindi lang po niya basta sinabi yon at hindi na rin naman niya sinabi na bahala na kayo pagkatapos dyan. Kung saan man kayo mapadpad, hindi. Anong sabi niya? Bibigyan ko kayong kapangyarihan na kung saan ay huwag kayong matakot. Ako na mismo magsasalita kung ihaharap kayo sa mga hukom. Di ba? Yan po ang tunay, wala siyang pinagkaiba sa ating personal na buhay na kung saan ay talagang binibigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos, di ba? Na kung saan ay mahina tayo, yung pananampalataya natin ay lalong tumitibay, lalo tayong tatawag sa Diyos, di ba? Para ito ay harapin. Minsan po kasi sa buhay natin, masarap magpasalamat sa mga biyayang pinagkaloob ng Diyos pag tayo ay nasa magaan ng buhay, masaya, maayos ang lahat, di ba? Napakasarap magpasalamat. Tapos may darating na blessing, sabi mo, thank you Lord, napakabuti mo. Subalit paano kaya? No? Kung talagang mangyayari, hindi naman po natin na pinagdarasal, no? Pero alam naman po natin ang pagsubok kahit kanino pwedeng mapunta o makaranas nito. Magpapasalamat ka pa ba kaya sa kabila ng mga mararanasan mong problema? So, minsan po kasi pagka nagkaroon tayo ng problema, doon din natin napapasalamatan o pinupuri si Lord, di ba? Na may biglang solusyon sa ating mga problema. Anong sasabihin natin? Ay, thank you Lord. Nakaraos din po. Natapos din po sa tulong ni Lord. Salamat po sa inyo. Di ba kahit sa kabila ng mga problemang pinagdaraanan natin, kung minsan parang nawawala na rin tayo ng pag-asa. Subalit pag nagdasal tayo, di ba, yung talagang sinseridad, ay ang ating dasal ay umaabot hanggang langit. Di ba? Kaya nga po sabi sa Isaiah chapter 25 verse 8, papahiran niya ang mga luha ng lahat ng tao. Yan po, no, na napakalinaw po sa ating binasa. Napapahiran daw po o papahirin ang mga luha ng lahat ng tao. So, ibig sabihin po, ito yung sa kabilang buhay. Di ba? Ito na po yun. Dito sa lupa ay talaga pong habang tayo nabubuhay ay may journey, no? Habang nag-journey tayo, meron tayong mga
pagdaraan ng mga pagsubok. Subalit, hindi lang po nagtatapos ang lahat na nandyan, kundi sa kabilang buhay. Kaya manatili po tayo, no? Kaano man ang ating sitwasyon, mahirap, magaan, maayos, walang problema, ay patuloy po nating i-glorify ang ating amang nasa langit. Kaya mga sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya, financial at relasyon, sabihin po ako sa napakasimpleng dasal na kung hindi maniwala, magtiwala sa ating Panginoon Jesus ay tsak yung pagkakalog sa iyo sa tamang panahon. So tayo po manalangin. Lord, bless po mga kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Kasama niyo na rin po ang aming tita Mila na patuloy na nagre-recover sa kanyang kalakasan. At ang kanyang asawang si Tito Rolly ay iyong gabayan. Bigyan din ng kalakasan para maasikaso po ang aming tita. At lahat po ng mga may karamdaman ngayon, ipuin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Aplasin niyo po, tanggalin niyo po ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din po sa pamilyang nasisira o nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ipuin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpasensya at magpatawad sa isa't isa at higit sa lahat ay mapagmahal sa pamilya. Ganoon din po sa financial na kailangan namin lahat doon. Lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala talaga na ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas. Pinoproblema pa kung paano nila iraraos kanilang pamilya. Bless po ang aming hanap buhay para sa aming mga pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat na ito iniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Jesus Christ. Amen. Thank you very much po.